kinukonsidera na ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028. Dapat naman yun, Anong sapagkat take mo on higit that? na malaking boto ang ibinigay sa kanya ng mamamayang Pilipino, 32 million, higit na malaking boto kaysa sa Pangulo. So isang kumbaga sa boxing siya yung mandatory challenger pagdating ng 2028. But it's all up to Vice President Inday Sara Duterte kung talagang gusto niyang tahakin yung landas sa magiging Pangulo. But kung siya'y tutuloy, marapat lang sapagkat higit na malaki ang kanyang boto nung huling halalan. 32 million Filipinos ang bumoto ng malaya, konstitusyonal at legal kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon ay nahaharap siya sa impeachment. Although, ayun na, kaya nagkaroon ng peace rally na wag ituloy, nagsabi rin ang Pangulo na wag nyo nang ituloy yan, wag na nating pagtuunan pa ng panahon dahil mas maraming trabahong kailangang unahin. Naniniwala ka ba na yung mga panawagan na i-impeach si VP Sara ay para pigilan siyang tumakbo sa 2028? Yes, yan panay politika at yan ay political persecution. Ang dapat unahin natin kesa itong mga impeachment na ito, yung problema ng inflation, yung problema ng corruption, yung problema ng kawalan ng trabaho, yung kawalan ng underemployment, yung problema ng patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Yan ang dapat tutukan, yung tumatago sa sikmura ng ordinaryong Pilipino, hindi panay politika. So sang-ayon ka sa panawagan ng Pangulo ni PBBM on that? Sang-ayon ako sa panawagan ng hakbang ng maisog. Sang-ayon ako doon sa panawagan ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na tigilan itong impeachment na ito. Tigilan na itong political persecution na ginagawa nila hindi lamang kay Vice President Inday Sara Duterte, kung hindi pati kay Pangulong Duterte at lahat ng nagpapahayag ng honest dissent.